Okay. Um, Bilang panghuli po ano ng ating, segment ng ating pong topic ngayong, araw na ito ay yung tinatawag po natin na the inspiration of Scripture. So, dun po maunawaan po natin yung napakahalagang, tulong po ng Banal na Espiritu, Santo na nagbigay po ng malaking tulong o ambag pagdating po sa pagpapahayag o kapahayagan po ng salita ng Diyos mismo 'no, para maintindihan po natin. May sulat ito sa pamamagitan po ng mga propeta o ano bang mga pinili po ng Diyos, para maipahayag po ang salita po ng Diyos. The inspiration of the Scripture at bakit itinuturing na natatangi ang salita ng Diyos. So, sa Hebrew 1:3 ano, atin pong maunawaan doon na mismo ang Diyos ang siyang nagsimula, na siya mismo nais niya ipahayag ang kanyang sarili kung sino po siya 'no. Nais po niyang ipahayag 'yun sa ating lahat sa sangkatauhanan, na ang paraan ng kanyang ginamit ay iba-iba, iba-iba. Ibig sabihin sa iba't ibang panahon, iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Like for example sa verse o mga verses, sa Hebrew 1, chapter 1 verse 1 to 3, nung una nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno. Sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan. Iba't ibang panahon, iba't ibang paraan. Kung paano niya ginawa 'yun, so 'yun po'y dahil sa kanyang providence ano. Kumbaga siya po ang may control po ng lahat ng sitwasyon. Ngunit sa huling araw na ito, siya ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak, si Lord po 'yun ano. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan at siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. Nakikita sa anak ang kaluwalhatian ng Diyos. Kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya yumupo sa kanan ng makapangyarihan doon sa langit. Okay, so nakita po natin yung, yung paano pinahayag ng Diyos kung sino ang Diyos. Nagsalita po siya sa panahon natin sa pamamagitan ni Kristo. Siya ang lumikha ng lahat ng bagay, siya ang nag-iingat ng lahat ng bagay sa sansinukob, sa universe, sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. So it means to say that yun nga po yung Diyos po natin ay talagang lubhang makapangyarihan. Makapangyarihan po yung kanyang salita. Okay. Then ngunit ang pinakakumpleto na maingat at naunawaang paglalahad ng kanyang sarili ay sa pamamagitan ng nakasulat sa mga panukala sa banal na kasulatan. Yun naman po ay makikita po natin sa 1 Corinthians chapter 2 verse 6 to 16 na ang nasusulat na salita ng Diyos, ito ay natatangi, ibig sabihin talagang unique ano, dahil ito ang tanging pinagmumula ng kalaman na malinaw na nagpapaliwanag sa kalalagayan o kalagayan nating tao at pagsasakatuparan ng Diyos ng kaligtasan sa pamamagitan ng isang tagapagligtas. Kaya yun nga po ano, yung halaga po ng impormasyon o mga kaalaman, maging karunungan ng salita ng Diyos, dito po malalaman po natin sa salita ng Diyos sa Biblia, yung pong kalalagayan po nating mga tao. Since from the very beginning na yung tao ay bumagsak, 'di po ba, sa aklat ng Genesis, maayos yung relasyon niya sa Diyos, dumating ang punto na siya'y natukso, nagkasala, bumagsak yung kanyang, spirituality ano, yung kalalagayan niya ay talagang maunawaan natin sa salita ng Diyos. Maging sa buhay natin ngayon ano. Subalit ang sabi, "At pagsasakatuparan ng Diyos ng kaligtasan." Since ang bunga ng kasalanan sabi ng Biblia ay kamatayan. Hindi lamang pang kamatayang pisikal, spiritual at yung tinatawag na eternal death o yung kamatayang pangwalang hanggan. Subalit ang salita ng Diyos ay ipinapaliwanag ng may kaliwanagan na isa sa katuparan ng Diyos yung pagliligtas at pagsasakatuparan ng Diyos ng kaligtasan sa pamamagitan ng isang tagapagligtas. Sabihin, siya lamang yung talagang naging daan ng kaligtasan, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya sa John 14:6, familiar verse, Jesus is the way, the truth, and the life. No one will come into the Father except through
Him except through Jesus. Isa lang ang tagapagligtas po, ano? Wala nang maraming tagapagligtas o ibang-ibang tagapagligtas. Siya lamang po, ano? Then next, ano ang mahalagang gampanin o papel o yung role ng banal na espiritu para maisulat ang kaalaman mula sa Diyos? Since ang banal na espiritu ng Diyos is a part of a Godhead, meron tayong, di ba, sabi po ng Biblia, yung Trinity, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Na ang kalaman sa Diyos ay nakuha sa mga kasulatan ng banal na kasulatan. Lahat po ng kaalaman o mga kaalaman mula sa Diyos ay dito matatagpuan sa banal na kasulatan sa Biblia sa pamamagitan ng espesyal na aktibidad o yung special activity ng banal na espiritu na isinulat naman ng mga mayakda, mga writers, mga authors na ginamit ng Diyos sa kapangyarihan ng banal na espiritu ng Diyos. Sabi ng 2 Timothy 3:16 ayon kay Paul, kay Pablo, kay Timothy na lahat ng kasulatan ay hininga ng Diyos, galing sa Diyos mismo, hininga ng Diyos. Sinabi rin ni Apostle Peter, Pedro, walang propesiya na ginawa sa pamamagitan ng kalooban ng tao. Ngunit ang mga tao ay nagsalita mula sa Diyos habang sila ay dinala ng banal na espiritu. Okay, so ganun po yung ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng banal na espiritu at gumamit ng mga tao upang magsalita, masabi, may parating, may pahayon ang salita ng Diyos. Okay, ulitin po natin yung verse. Sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao. Ito'y galing mismo sa Diyos, galing sa Diyos. At ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Yun po'y klaro po sa 2 Peter 1:21. Hindi lamang sa kalooban natin o kalooban ng tao, yung mismo galing sa Diyos. O itong mga pinahayag ng mga taong ginamit niya ay nasa ilalim, under the power or under the influence of the Holy Spirit Himself. Ang tawag po doon is inspiration of the Scripture. So ang dahilan po ng mga kapatid ay upang tiyakin ng Diyos, upang tiyakin, siguraduhin ang bawat kaalaman na kanyang i-reveal, ipapasyang ibunyag, may pahayag para sa ating mga tagapakinig o tagapagbasa nito ay maipahayag niya ng buong perpekto. Walang pagkakamali, walang pagkukulang o depekto man. Kaya yun po yung words na tinasabi is the inspiration of the Scripture. So nilalayon po ng Diyos na maipahayag ng may kaliwanagan o malinaw sa sangkatuhan sa iba't ibang wika o iba't ibang generation, of course, sa lahat ng pag-iisip po ng tao. Ganun po ka-importante po yun, inspiration of the Holy Spirit of God to us, So, yun po, yung pinag-aralan po natin ay napakahalaga po niyan, bibliology. So, nawa po ay basahin po uli niyo po yung mga lessons po natin, yung mga pinag-aralan natin at then yung natirang weeks na mga days na natitira, I mean, pag-aaral po ninyo is nawa masagutan po na yung mga assignments po natin, talagang okay. So, it's my joy po na malaman din po ito at may share din po sa inyo with the help of our God para po sa ating lahat, Okay, so muli po ay salamat at isang magandang araw po muli sa inyo. Lord, salamat po God at sa inyong tulong, gabay at pahiram ng kaalaman mula sa inyo. Nawa po kami patuloy na lumago at matuto at lalo pa kaming makapagbigay po sa inyo ng kaluwalhatian. Sa kaalaman ay binibigay mo sa amin. Sobrang malaking salamat po namin, pribilehiyo po na malaman po ang halaga po ng Word of God, bibliology, as we study the essential Christian doctrine, to glorify you, Father God, your Son Jesus, the Holy Spirit. Amen and amen. Praise God po mga kapatid and all glory to God. See you po. Bye. Thank you po. See you next time.